Kabanata 2531. Sumagot si Madam Ames, tulog na si Mrs. Knowles. Tumugon si Knowles ng mahinang ugong at nagtanong, kumain na ba siya? Totoong sagot ni Madam Ames, kumain nga siya pero samuka siya pagkatapos noon. Hindi pa rin masyadong maganda ang gana niya. Kumunat ang noo ni Knowles at nagmamadaling umakyat. Pagdating niya sa kwarto, patay ang ilaw sa kwarto. Binuksan lang niya ang ilaw sa gilid ng kama dahil natatakot siyang magising siya ng chandelier na sobrang liwanag. Nakatagilid si Daisy sa kama, natutulog ng hindi mapakali. Naglakad si Knowles sa gilid ng kama, umupo, at inabot siya para tapikin siya. Gayunpaman, agad siyang nagising nang maramdaman ang haplos nito. Napangiti si Knowles, hindi ka ba nakatulog? Dahan-daang umupo si Daisy. Umuwi ka na. Oo, may mga bagay akong kinakaharap. Inihagis niya ang kanyang coat sa chaise longue. Hindi niya itinago ang katotohanang kusa siyang lumabas para sa isang dinner appointment, ngunit hindi niya naisip na kailangang kausapin siya tungkol sa pagkain. Napasandal si Daisy sa ulo ng kama at tinitigan siya. Pumunta ka ba sa isang dinner appointment kasama ang iba? Huminto siya at tumingin ulit kay Daisy. Lumapit sa kanya si Daisy, inamoy-amoy, at nagtaas ng kilay. Uminom ka ng alak at amoy ng pabango ng babae. White tea perfume ito ni Armani. Hindi ba't kapareho ng pabango ang ginamit ng mga sexy at napakagandang babaeng assistant mula kanina? Nasa po ni Knowles ang kanyang noo at napatawa dahil sa bahagyang galit. May ilong ka bang aso? Hindi man lang ako nakalapit sa kanya, naamoy mo na ang pabango niya. Hey, hindi mo man lang ibibigay sa akin ang totoo kung hindi ko nakilala ang amoy, di ba? Nilagay niya ang palad niya sa likod ng kamay niya at marahan siyang sinuyo. Daisy, kumain nga ako ng hapunan kasama siya, ngunit hindi ito ang iniisip mo. Napalingon si Daisy at hindi umimik kahit isang salita. Niyakap siya ni Knowles, huwag kang magalit, ngunit tandaan na tawagan mo ako bago ka pumunta sa kumpanya sa hinaharap. Huwag kang lalapit sa kanya. Ibinaba ni Daisy ang kanyang mga mata. Busy ba ang kumpanya? Bahagya itong nagulat at tumingin sa kanya. Bakit mo naman natanong yan? Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo. Hindi ko alam na abala ka, at wala akong ideya kung ano ang nangyayari sa kumpanya. Palagi kong iniisip na mas madalas kang makakasama sa bahay. Sa tingin mo ba napaka-petulant ko? Daisy, hindi mo ako papayagang gumawa ng kahit ano, at wala kang sasabihin sa akin. Sa kanila, isa lang akong clingy na asawa na ang alam lang pahirapan ang buhay mo. Napaluha si Daisy, pero ayoko rin naman. Simula nang magbuntis ako, hindi ko na napigilan ang emosyon ko, at ayaw ko sa sarili ko na maging mataba at pangit. Ayaw ko dito, buhuho. Si Knowles ay tinataka ng halik ang kanyang mga labi. Maya-maya ay dahan-dahan niyang pinunasan ang mga luha sa pisngi niya gamit ang mga daliri niya. Hindi nakita na aayawan ngayon, at sa tingin ko hindi ka nahihirapan o clingy. Itinulak siya ni Daisy at humiga na nakatalikod sa kanya. Matutulog na ako, bad mood ako, kaya huwag mo akong guluhin. Isang walang magawang ngiti ang ibinigay ni Knowles. Pagkatapos maligo ay maingat siyang umakyat sa kama para hindi siya maistorbo. Matapos mahiga, nang makitang natutulog na si Daisy, iniunat niya ang kanyang kamay at niyakap siya. Magandang gabi, mahal. Sa tanghali kinabukasan, tinawagan ni Mia si Freya at hinanap ang daan patungo sa villa ayon sa address na ibinigay sa kanya. Laking gulat niya nang makita niya ang marangyang villa sa harapan niya. Hindi ba ito ay medyo napakahusay para maging totoo? Dinala ng isa sa mga katulong si Mia sa sala. Nakaupo si Freya sa couch, umiinom ng tsaa habang hinihintay siya. Dumating ka na, bumalik sa, katinoan si Mia at naglakad palapit sa kanya. Hiniling ni Freya sa katulong na ibuhos kay Mia ang isang tasa ng tsaa. Umupo ka. Pagkaupo, maingat na nagtanong si Mia, bakit mo ako hiniling na puntahan ka? Ngumisi si Freya at ibinaba ang kanyang tasa. Maaari akong magpahiram sa iyo ng pera para mabayaran ang mga gastos sa operasyon ng iyong kapatid. Natigilan si Mia. Ano, tama, yan ang narinig mo. Alam kong gusto mong tulungan ang iyong kapatid na mabawi ang kanyang paningin para mamuhay siya ng normal. Handa akong tulungan ka. Kabanata 2532. Ikaw, napakagatlabi si Mia at ibinaba ang ulo. May ginawa akong masama sa iyo, at handa ka pa ring tulungan ako. Una sa lahat, ginawa mo ito para sa iyong nakababatang kapatid, hindi ba? Bagamat mali ang magnakaw ng pitaka ng iba dahil gusto mo siyang pagalingin, nakikita kong hindi ka naman masama.
Inilagay ni Freya ang isang card sa mesa at lumipat sa kanya. May $30,000 dito, at ipapahiram ko sa iyo. Pagkatapos ay ipapakilala kita sa isang trabaho pagkatapos ng operasyon ng iyong kapatid at ang kanyang paningin ay naibalik. Dahan-dahan mong maibabalik sa akin ang pera pagkatapos mong magtrabaho. Kinuha ni Mia ang card at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Handa ka ba talagang tulungan ako? Ngumiti si Freya. Ipinahiram ko sa iyo ang lahat ng pera na kailangan mo, at maaari ka nang makipag-ugnayan sa ospital para i-reschedule ang operasyon. Ano ang natitira upang pagdudahan? Biglang bumangon si Mia at lumuhad sa lupa. Agad na tumayo si Freya at tinulungan siyang tumayo. Anong ginagawa mo? Bumangon ka na. Tumingin sa kanya si Mia na may luhang umaagos sa kanyang pisngi. Napakabait mong tao. Buho, gagawin ko lahat ng gusto mong gawin ko sa hinaharap. I'll even kill someone for you kung yan ang gusto mo. Tumawa siya. Anong iniisip mo? Ayokong gumawa ka ng mga ganyang ilegal na bagay. Dapat mong aipangako sa akin na hindi ka na magnanakaw ng isa pang wallet, ano man ang mangyari. Bumangon si Mia sa tulong ni Freya at pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang manggas. Nangangako ako na hindi na ako magnanakaw ng wallet sa hinaharap. Kung magnakaw pa ako, masagasaan ako ng kotse paglabas ko. Jis, hawakan mo ang kahoy. Bawiin mo ang sinabi mo. Naniniwala ako sa iyo. Tinapik siya ni Freya sa balikat, may naisip, at tinanong siya, nga pala, wala ka bang mga magulang? Umiling si Mia, ulila na ako. Napilitan akong umalis sa ampunan upang magtrabaho bago ako tumuntong sa 18. Nakilala ko ang aking kapatid sa ampunan. Siya ay napakahirap at iniwan ng kanyang mga magulang sa mga tarangkahan ng ampunan noong isang araw ng Nyebe 8 taon na ang nakararaan. Nagsalubong ang kilay ni Freya. It turns out that they're not even biological siblings. Hindi ko akalain na magiging ganoon kakabait sa kanya kahit na hindi kayo magkadugo. Dahil iniwan siya ng kanyang mga magulang, tulad ko. Nang banggitin ni Mia ang kanyang mga kamag-anak kay Freya, nanlamig ang kanyang mga mata na tila wala siyang nararamdaman para sa mga magulang na nagpabiye sa kanila. Hindi maiwasan ni Freya na tumingin ulit kay Mia. Mukhang nasa early 20s na siya at kinulayan ng pula ang buhok. Bagamat siya ay nakadamit tulad ng isang batang babaeng ruffian at mukhang walang pigil at mayabang, makikita pa rin ang kabaitang taglay niya sa kaibuturan. At least hindi niya pinabayaan ang kanyang kapatid, na walang kadugo sa kanya, at nagnakaw siya ng pera upang pagalingin ang mga mata nito. Napansin ni Freya na si Mia ay may kulay trigo na balat at ilang maliliit na peke sa kanyang pisngi. Ang ganda ng mukha niya, lalo na ang asul niyang mga mata. Kaya lang, ang pagkulay ng pula ng kanyang buhok ay talagang sumalungat sa kanyang hitsura. Sa tingin ko dapat mong magpakulay ng iyong buhok pabalik. Ha! Hinaplos ni Mia ang kanyang buhok. Hindi ba maganda? Walang magawa si Freya. Ipapakilala kita sa isang trabaho. Kung magbibihis ka ng ganito, sino ang maglalakas loob na kunin ka? Dapat maganda ka sa sandaling magpakulay ka ng buhok. Ito ang unang pagkakataon na pinuri si Mia sa kanyang hitsura, kaya medyo nahiya siya. Ngunit tumungo siya. Okay, pagkatapos ay kakulayan ko ang aking buhok pabalik kapag ako ay nakabalik. Makalipas ang 3 araw, nag-invest si Freya ng $1,500,000 sa nursing home para itatagang Hope Foundation. Sumulat ang madre ng liham ng pasasalamat at ipinagkatiwala kay Mia na ipadala ito kay Freya. Matapos basahin ang nilalaman ng liham ng pasasalamat, nakaramdam ng init si Freya sa kaibuturan. Tungkol naman sa madre, halata sa kanya na ang kanyang mga dasal at pagsusumikap sa mga nakaraang taon ay tiyak na dininig at ngayon ay ginagantimpalaan. Napatingin si Mia sa kanya. Nag-hire na ng contractor ang manager para i-renovate ang nursing home. Sa pondong ito, sa wakas ay hindi na kailangang magtrabaho ng husto ang manager at ang iba pa. Kabanata 2533. Ibinaba ni Freya ang sulat at tumangala kay Mia, na nagpakulay ng buhok. Ang kulay ng flax na buhok ay bagay sa iyo. Ngumiti si Mia at sinabing, tulad ng payo mo, tinanggal ko ang pulang pangkulay, at naging ganito ito pagkatapos kumupas ang pula. Nakaschedule na ba ang operasyon ng kapatid mo? Nakangiting tumungo siya. Oo, nakaayos na, at ilang araw na lang magaganap ang operasyon, kaya hindi na niya kailangang maghintay ng matagal. Tumayo si Freya, lumakad papunta sa kanya, at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat. Kung gayon, dadalhin kita sa isang job interview ngayon. Sinundan siya ni Mia, nagdaldalan at nagtatanong sa daan, anong trabaho? Saan tayo pupunta para sa interview?
Magiging mahirap ba? Huminto si Freya sa harap ng sasakyan, binuksan ang pinto, at pinuo na siyang makapasok. Malalaman mo pagdating mo doon. Oh, okay. Masunurin siyang pumasok sa sasakyan. Hindi nagtagal, dumating ang sasakyan sa Blue Valley Manor. Idinikit ni Mia ang kanyang mukha sa bintana ng kotse, tinitigan ang napakalaking patio, at muling nabigla. Ang nakikita niya ngayon ay talagang nagpakita sa kanya ng mga pamumuhay ng nangungunang 1% at ang kanilang saloobin sa buhay. Inakay siya ni Freya palabas ng sasakyan. Ang ilang mga katulong ay naggugupit ng hardin sa looban. Nang makita nila ang dalawang babae na dumating sa mansyon, tumayo ang isa sa kanila at nagtanong, "Maaari ko bang malaman kung para kanino ka narito?" Sagot ni Freya, "Nandito kami para kay Mrs. Knowles." Nagmamadaling tumugon ang alipin, "Pakiusap bigyan mo ako ng 1 minuto. Ipapaalam ko kay Mrs. Knowles ang pagdating mo." Nang makapasok ang katulong sa mansyon, nagkataong nakasalubong niya si Madam Ames, na naglalakad pababa ng hagdan. Nang makita siyang nagmamadaling pumasok, nagtanong si Madam Ames, "Anong problema?" Sumagot ang katulong, "May 2 babae sa labas, at nandito sila at hinahanap si Mrs. Knowles." Saglit na natigilan si Madam Ames at tumingin sa labas ng bintana. "Hindi ko kilala ang alinman sa kanila. Kaibigan ba sila ni Mrs. Knowles?" Pinag-isipan niya ito sandali at nagutos, "Papasukin sila." Matapos ibalita ng katulong ang kanilang pagdating, dinala ni Freya si Mia sa sala. Tumingin-tingin si Mia sa paligid, nakaramdam ng labas na pagkasilaw. Hindi niya maisip ang pagkakakilanlan ng mga taong nakatira. Dito, pinagmasdan ni Madam Ames ang kanilang mga anyo. "Pwede ko bang malaman kung sino ka?" Ngumiti si Freya, "Ako si Miss Pruitt, at narito ako para makilala si Mrs. Knowles. Mangyaring ipaalam sa kanya ang tungkol sa aking pagbisita." "Pruitt, maaaring siya ay mula sa Pruitts." Pilit na ngumiti si Madam Ames. Kamakailan lang ay hindi maganda ang pakiramdam ni Mrs. Knowles at nakapunta na. Magpahinga, masama ang pakiramdam niya. Pinaikit ni Freya ang kanyang mga mata. "Tumawag ka na ba ng doktor dito para makita siya?" "Hindi, ngayon lang buntis si Mrs. Knowles, kaya kamakailan lang ay medyo mas irritable at matamlay siya kaysa sa karaniwan." Tiningnan din ng malapitan ni Freya si Madam Ames. "Sino ang nag-hire sa iyo?" Ibinaba ni Madam Ames ang ulo. "Ito ay si Mr. Knowles. Aakyat ako sa itaas at makikita ko siya." Nilagpasan siya ni Freya at gustong umakyat. Gayunpaman, agad siyang pinigilan ni Madam Ames. Pero sabi ni Mrs. Knowles, ayaw niyang maistorbo. "Pahihirapan mo ang trabaho ko kung gagawin mo iyon." Nang mga sandaling iyon, ang boses ni Daisy ay nanggaling sa itaas. "Hindi ba pwedeng puntahan ako kahit ng mga kaibigan ko?" Walang kamalay-malay si Madam Ames. "Ma'am," nagkataon namang nasulyapan ni Freya ang kanyang kaba. Wala siyang sinabi kundi tumingin kay Daisy. "Daisy, okay ka lang?" Bumaba na si Daisy. "Ayos lang ako." Lumabas ako nang marinig ko ang boses mo. Ay nalalayan siya ni Freya habang naglalakad, binalik ang tingin kay Madam Ames, inakay si Daisy sa couch, at naupo. "Alam kong naiinip ka, kaya nahanap kita ng isang empleyado na maaaring samahan ka." Natarante si Daisy. Hiniling ni Freya na lumapit kay Mia at ipinakilala siya kay Daisy. Ang kanyang pangalan ay Mia, at siya ay isang magandang binibini. Napakamot si Mia sa pisngi, napangiti, may iniisip, at mabilis na yumuko. "Hello, Mrs. Knowles. Ikinagagalak kitang makilala." Ngumiti si Daisy sa kanya at tinanong si Freya sa mahinang boses, "Bakit mo siya dadalhin dito?" Lumapit si Freya sa kanya at sumagot sa mahinang boses, "Trust me, this young lady is a friendly one. Isa pa, hindi ko akalaing maaasahan ang babaeng kinuha ni Knowles para sa iyo." Kabanata 2534. Natigilan si Daisy at napasulyap kay Madam Ames. Ngunit si Knowles ang nag-hire sa kanya. "Pinigilan niya akong makipagkita sa iyo ngayon lang, kaya hindi mo ba naisip na kakaiba? Logically, sa tuwing may bisita, dapat niyang ipaalam sa iyo, ang may bahay ng asyenda, anuman ang mangyari. Pero hindi ka man lang niya pinaalam, at sigurado na siyang itataboy mo kami. Halos maramdaman ko na ang babaeng ito ay may balak. Ang pang-anim na pandaman ng isang babae ay kilala na napakatumpak. Paano magkakaroon ng karapatang magdesisyon ng isang empleyado sa ngalan ng kanyang amo? Hindi ako naniniwala na binigyan siya ni Knowles ng ganoong awtoridad." Napakagatlabi si Daisy at hindi umimik kahit isang salita. Umupo ng tuwid si Freya at hinawakan ang kamay niya. "Sige, naghahanap ng trabaho ang babaeng ito,
at hindi ako nangangailangan ng empleyado ngayon. Kaya nga pinapakilala ko siya sa'yo. Huwag kang mag-alala, mayroon akong mata para sa isang mahusay na empleyado. Likas na nagtiwala si Daisy kay Freya, kaya tumango siya. Okay, hahayaan ko siyang manatili. Tumayo si Freya at naglakad papunta kay Mia. Dito ka na magtatrabaho simula ngayon. Pagkatapos noon ay bamulong ito sa kanyang tenga, tandaan mong bantayan mo si Madam Ames sa likod mo sa lahat ng oras. Isumbong mo sa akin kapag may kainahinala siyang kikilos. Si Mia ay palaging isang matalinong tao, at naunawaan niya ang ibig sabihin ni Freya sa isang iglap. Naiintindihan mo, ipaubaya mo sa akin. Pagkaalis ni Freya, umakbay si Madam Ames kay Daisy. Ma'am, gusto mo ba talaga siyang itago? Ngunit hindi tayo nagkukulang sa mga katulong. Siya ay isang katulong na ipinakilala sa akin ng aking pangalawang hipag. Tumangala si Daisy kay Madam Ames na may kalmadong ekspresyon. May problema ba sa desisyon kung hayaan siyang manatili? Ngunit kailangan mong kumuha ng pahintulot ni Mr. Knowles. Biglang tumayo si Daisy. Alam kong si Knowles ang kumuha sa iyo, pero asawa niya ako, at may say ako kung sino rin ang kukunin. Sinasabi mo bang mali ang napagpasyahan kong gawin? Ibinaba ni Madam Ames ang ulo. Hindi naman po ma'am, na-misunderstood mo. Gawin mo ang iyong trabaho, at huwag mag-alala na gagawin ko ang aking bahagi. Pagkasabi noon ay naglakad na si Daisy sa hagdanan at binalik ang tingin kay Mia. Maaari kang sumama sa akin. Nakangiting tumango si Mia. Okay, pinagmamasdan ni Madam Ames ang pag-akyat nila sa itaas at ang lobby niya. Yung babaeng yon, biglang may magtatrabaho dito. Ang mga bagay ay lalong nagiging mahirap. Mabilis niyang inilabas ang kanyang cellphone at nagpadala ng text message kay Cecilia, at hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng reply mula sa kanya. Naniniwala ako na kakayanin mo ito ng maayos. Alam mo naman ang gagawin, di ba? Natigilan si Madam Ames. Halata naman na gusto ni Cecilia na gumawa siya ng panibagong plano. Sa hapon, sinamahan ni Mia si Daisy na mamasyal sa looban. Nang makitang mukhang nagtatampo si Daisy, pumikit siya at nakaisip ng ideya. Mrs. Knowles, pwede ko bang sabihin sa iyo ang isang biro? Natigilan si Daisy at tumango. Nagsimula si Mia sa pagkukwento ng maikling kwento. Noong unang panahon, may isang batang lalaki na nagsasanay ng violin habang nagbabasa ng dyaryo ang kanyang ama. At kasabay ng tunog ng violin ng bata ay nagsimulang tumahol at humagulgol ang kanyang alagang aso. Sa wakas, hindi na nakatiis ang kanyang ama at nagreklamo, hindi ka ba makalaro ng isang bagay na hindi naiintindihan ng aso? Makalipas ang ilang segundong katahimikan, biglang bamhulong si Daisy, tumawa. Nang makita ang kanyang ngiti, nagpatuloy si Mia. May isa pa ako, isang lalaki ang pumunta sa kanyang psychologist na mag-isa at nagtanong, Luke, patuloy akong nagkakaroon ng mga paulit-ulit na panaginip na ito. Una, ako ay isang tipi. Pagkatapos ako ay isang wigwam, pagkatapos ako ay isang tipi muli, pagkatapos ako ay isang wigwam, at pagkatapos ako ay isang tipi muli. Ang mga panaginip ay nagtutulak sa akin. Anong problema ko? Tumugon ang psychologist ng napakakalma, simple lang, dalawa kayong tent. Pagkasabi noon, walang imek na ekspresyon si Mia para pagandahin ang epekto ng biro. Lalong lumakas ang tawa ni Daisy, at tila napagtanto niya na sinusubukan siyang pasayahin ni Mia. Salamat, tinapik ni Mia ang kanyang dibdib. Bahala ka, trabaho ko ang pasayahin ka. Kabanata 2535. Umupo si Daisy sa isang bench sa garden at pinaupo rin si Mia. Mamimiss mo ba ang pamilya mo kapag nasa ibang bansa ka? Natigilan si Mia saglit at saka ibinaba ang tingin. Wala akong pamilya. I'm so sorry. Hindi ko alam ang tungkol doon. Agad namang nag-wave ng kamay si Mia. Ayos lang. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Nasanay na ako. Ulila na ako, at wala na akong gaanong impresyon sa mga magulang ko ngayon, kaya kahit banggitin sila ng iba sa paligid ko, hindi ako masasaktan. Sangando si Daisy sa likod ng bench. Mula nang mabuntis ako, bihira na akong makipag-ugnayan sa sinuman mula sa labas ng manor na ito. Buntis ka, nagulat si Mia, damilat si Daisy at ngumisi. Hindi mo ba nakikita? Napasulyap si Mia sa kanyang tiyan. Ah, nakikita ko na. Sinabi ng din na ang pagbubuntis ay may malaking pinsala sa katawan ng isang babae. Ikaw ay magiging emosyonal na hindi matatag, at ang iyong katawan ay magiging bloated at mataba. Mawawalan ka rin ng gana at hindi makatulog ng maayos sa gabi, pero hindi ka naman masyadong mataba.
Tumawa si Daisy. Hindi ba talaga ako mukhang mataba? Umiling si Mia at saka sinabing, baka may kinalaman sa pangangatawan mo. Noong volunteer ako sa orphanage, may nabuntis na babae doon, at hindi ko napansin na malaki na pala ang tiyan niya noong 8 buwan na siya. Talaga, hindi ako magsisinungaling sa iyo. Siguro dahil sa sobrang petit niya at mahilig siyang magsuot ng maluwag na damit. Naisip lang namin na tumaba siya at nalaman lang na buntis siya pagkatapos niyang manganak. Samandal din si Mia at bamantong hininga. Nakakalungkot na ang babae ay iniwan ng kanyang lalaki sa huli, at kailangan niyang iwanan ang sanggol sa ampunan dahil hindi niya kayang palakihin ang bata. May itatanong sana sa kanya si Daisy nang pigilan sila ni Madam Ames. Ma'am, bumalik na po si Mr. Knowles. Mahinahon siyang sumagot, okay. Sinulyapan ni Madam Ames si Mia at umalis. Alam na hindi masyadong masaya si Daisy kamakailan, maagang bumalik si Knowles ngayon at binili si Daisy ng paborito niyang dessert at isang kahon ng prune habang pauwi siya. Ipinasa niya ang dessert at prune sa katulong. Naglakad si Madam Ames sa sala. Sir, isang babae na tinatawag ang kanyang sarili na Miss Pruitt ang nagdala ng isang babae ngayon at sinabing mananatili siya rito kasama si Mrs. Knowles mula ngayon. Napalingon si Knowles, si Miss Pruitt ang pangalawang hipag ng asawa ko, kaya nagtitiwala ako sa taong ipinakilala niya. Alam kong malapit niyang kamag-anak ang mga Pruitt, pero hindi man lang siya nagdududa sa taong iniwan ni Miss Pruitt dito. Pahirap ng pahirap ang trabaho ko habang dumadaan ang pangalawa. Nakuha ko lang ang tiwala niya, natanggap bilang tagapangasiwa, at ang lahat ng kasambahay sa pamilya ay inilagay sa ilalim ng aking kontrol. Ngunit narito ang isang dagdag na tao, at siya ay inayos na manatiling dito ni Miss Pruitt. Sa tingin ko hindi lang siya tatanggi na tulungan ako kundi sisirain pa niya ang mga plano ko. Dapat kong mabuhay hanggang sa matataas na pag-asa ni Miss Taylor. Alam kong pinagkakatiwalaan mo si Miss Pruitt, ngunit ang babaeng dinala ni Miss Pruitt dito ay hindi alam ang pinagmulan, kaya nag-aalala ako na baka mahulog si Miss Pruitt sa bitag ng iba. Kaagad pagkatapos sabihin iyon, idinagdag ni Madam Ames, pumunta lang ako sa looban upang makita si Ma'am, at narinig ko ang babaeng iyon na nagsasabi sa kanya ng isang bagay tungkol sa isang buntis na inabandona. Emotionally unstable na si Ma'am simula nung nabuntis siya, so hindi ba mas lalong magpapagulo sa imagination niya? Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Knowles, nakahinga ng maluwag si Madam Ames sa loob. Hanggat naghihinala siya sa babaeng iyon at tutol sa pananatili niya. Rito, hindi na siya papayagang manatili pa. Dapat kong alisin ang lahat ng mga hadlang para kay Miss Taylor. Pumasok si Daisy at Mia sa sala, nag-chit-chat at tumatawa ng malakas. Napasulyap si Knowles sa babaeng naglalakad sa tabi niya at nakasimangot. Nang makita siya, huminto sa harapan niya si Daisy na nakangiti at nagtaas ng kilay. Knowles, ang aga mong bumalik. Wala ka bang dinner appointments na aasikasuhin? Tinitigan ni Knowles ang kanyang mukha, nakaramdam ng kaunting kawalan. Mula noong isang gabi, paulit-ulit niyang binabanggit ang pariralang appointment sa hapunan. Mukhang selos na selos siya sa gabing iyon. Kabanata 2536. Pinulupot ni Knowles ang kanyang mga braso sa kanyang baywang. Hindi na ako lalabas para mag-dinner. Babalik ako para samahan ang aking asawa araw-araw mula ngayon. Natigilan si Daisy saglit at sa kamarahan siyang itinulak palayo. Paanong hindi ka makakadalo sa mga appointment sa hapunan? Ikaw ang direktor at presidente ng kumpanya. Kung hindi kita pinakawalan, hindi ko talaga maisip kung ano ang iisipin ng iba sa akin. Tiyak na malalagay ako sa gulo kung sasabihin ng iba na hindi ako makonsiderasyon na asawa. Kumunat ang noo niya. Sino ang maglalakas loob na sabihin iyon? Paano ko malalaman? Pumunta si Daisy sa dining table at umupo. Nang makita niya ang mga prune sa mesa, kinuha niya ang isa at inilagay sa kanyang bibig. Masarap pa rin ang maasim na pagkain. Lumakad si Knowles sa gilid niya, itinukod ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa, tumagilid, tinitigan siya, at tumawa. Galit ka pa rin ba? Sumagot siya, hindi, ano ang dapat ikagalit? Hiniling ni Knowles sa katulong na dalhin ang dessert. Binili kita ng mahal mo. Nagtaas ng ulo si Daisy. Sinadya mong binili para sa akin. Hinaplos ni Knowles ang kanyang buhok gamit ang kanyang mahabang daliri. Bukod sa iyo, sino ang may kapangyarihang utusan akong pumunta sa ilang tindahan para lang makuha ko ang paborito mong lasa? Ikinawit ni Daisy ang kanyang hintuturo, sinenyasan siyang lumapit. Nang makita iyon, ibinaba ni Knowles ang kanyang ulo, at kinurot siya nito sa pisngi. Ito ang iyong gantimpala.
Lalong lumakas ang ngiti niya nang sa wakas ay nagawa niyang suyuan ng asawa. Noon lang naisip ni Daisy si Mia. Nga pala, dito na sa asyenda magtatrabaho si Mia. Sobrang satisfied ako sa performance niya. Walang pakialam na sinulyapan ni Knowles ang babaeng nagngangalang Mia. Ibinaba ni Mia ang kanyang ulo at hindi maiwasang maramdaman kung gaano katikat ang lalaking ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Madam Ames. Pero ma'am, hindi alam ang pinanggalingan ng babaeng ito. Anong ibig mong sabihin sa hindi alam na pinanggalingan? Dahil ba ulila siya? Madam Ames, may diskriminasyon ka ba sa mga ulila? Pinutol siya ni Daisy sabay ngisi. Napatingin si Madam Ames kay Knowles. Nang makitang hindi nagsalita si Knowles, nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Sinisikap ko lang na tingnan ang iyong kapakanan, ma'am. Hindi sa banggitin na ang manor ay hindi kapos sa lakas tao ngayon. Bukod dyan, buntis ka ngayon. Kung ang isang tao ay maglagay ng pinsala sa iyong paraan, ang mga bagay ay magiging lubhang mahirap. Lahat ng nandito ay binabayaran para magtrabaho sa manor. Sino ang gagawa ng anumang bagay para saktan ako? Casual na binalatan ni Daisy ang prune. Sinasabi mo ba sa akin na wala akong karapatan na panatilihin ang isang tao dito? Pagkasabi noon ay naaawa niyang tinitigan si Knowles. Knowles, paano kung ipagpalit mo ako bilang may bahay ng manor na ito? Tingnan mo, wala sa mga taong kinuha mo ang makikinig sa aking sasabihin. Sila ay lahat ng iyong mga empleyado sa simula, at ang lahat ng ginagawa nila ay nagtutulungan upang lumapit sa akin, na nagpaparamdam sa akin na ako ay isang tagalabas. Pinagpawisan si Madam Ames at hindi naglakas loob na tumingin kay Knowles. Ang mga katulong ay nakatayo sa gilid na duwag at hindi umimik kahit isang salita. Pinaikit ni Knowles ang kanyang mga mata dahil alam niyang hindi sasabihin ni Daisy ang mga salitang ito ng walang dahilan. Ilang sandali pa ay itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos siya sa ulo. Kung gusto mo siyang ingatan, pwede mo siyang itago. Ipapaubaya ko sa iyo ang trabaho niya. Sir, ang asawa ko ang may bahay ng manor na ito. May mga katanungan ba kayo tungkol dito? Nilaibat ng tingin ni Knowles ang buong silid at napahinto kay Madam Ames. Umiling si Madam Ames at ibinaba ang ulo. Hindi, wala akong tanong. Kailangan kong mag-isip ng ibang paraan ngayon. Lumapit si Madam Ames kay Mia at uutos na sana si Mia nang sabihin ni Daisy, hindi mo na kailangang ayusin ang mga gawain para sa kanya. Hindi niya kailangan na tumanggap ng utos mula sa iyo. Nagulat si Madam Ames. Gulat na tinitigan niya si Daisy at sabay na tinanong si Knowles ng opinyon nito. Napatingin si Knowles kay Daisy. Napansin niyang tuwang-tuwa ito, kaya pumayag siya sa ayos nito. Magagawa niya ang lahat ng gusto niya. Palihim na nagngangalit si Madam Ames at iniisip kung may alam ba si Daisy. Mukhang kailangan kong isumbong ito kay Miss Taylor. Bumalik sa kwarto. Binuhat ni Knowles si Daisy at inilapag sa kama. Ano ang nangyari sa loob ng ilang araw? Hindi ka ba masyadong kontento kay Madam Ames? Bakit mo siya pinuntirya kamakailan? Napatingin sa kanya si Daisy. Nasiyahan ka ba sa kanyang pagganap? Napaisip sandali si Knowles. Magaling siya sa housekeeping. At least ang bahay ay napapanatili sa maayos na paraan kapag ito ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Kabanata 2537. Oo, mayroon siyang kakayahan na maging isang kahangahangang kasambahay. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo. Pumunta si Freya sa akin ngayon, pero pinigilan niya akong makita ako. At nang sabihin ko na gusto kong itago si Mia dito, pinilit niyang humingi muna ako ng pahintulot sa iyo. Alam kong ikaw ang kumuha sa kanya, kaya normal lang na makinig siya sa sasabihin mo. Pero para akong isang taong hindi kasama, at hindi ko magawa ang gusto ko. Sumisikip ang puso ni Knowles, at binuhat niya ito at inilagay sa kanyang mga hita. Bakit mo naiisip ang mga ganyang bagay? Lumapit ito sa kanya, at ang hininga nito ay dumampi sa pisngi niya. Kung hindi mo gusto, hindi mo kailangang makinig sa kanya. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo, ngunit ang mga bodyguard ay dapat pa rin hayaang sumunod sa iyo kapag lumabas ka. Pagkasabi noon ay niyakap niya ito ng mahigpit. Natatakot talaga ako na baka magkasakit ka sa pagkabagot. Daisy, ayokong maging malungkot ka. At kung talagang hindi ka nasisiyahan, pagkatapos ay napatingin sa kanya si Daisy. Kung gayon niyugyug niya siya. Spill it, or magagalit talaga ako this time around. Nakahiga si Knowles sa kanyang likod sa kama. Magtatampo ako ng mukha. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Humiga si Daisy sa tabi niya at hinaplos ang mukha gamit ang dulo ng daliri. Then may ilalagay ako sa mukha mo mamaya.
I guess gagawin yan. Ibinaling niya ang kanyang ulo, tinitigan siya, at pumikit. Anong pinag-uusapan niyo? Yung mga halik at haplos ang sinasabi ko. Nag-iisip kaya ang hanggal na babaeng ito. Lumawak ang ngisi ni Daisy. Pampaganda. Nawala nang masabi si Noel Ace. Hinalikan siya ni Daisy. Ano sa tingin mo? Sa pagkakita sa kanyang asawa na kumikilos na parang layaw na bata, sino sa mundo ang makakalaban sa hitsura niyang iyon? Tumalikod si Noel Ace at hinalikan siya sa lobby. Talagang alam mo kung kailan dapat itulak ang iyong swerte, ha? Kinabukasan, nagising si Daisy sa maingay na boses sa ibaba. Pagbaba niya, narinig niya si Mia na nakikipagtalo sa dalawa pang katulong. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Nakalip talaga ang chef ngayon. Anong coincidence? Nagtaas ng mangga si Mia at itinuro ang mga ito. Maliban sa chef, wala bang marunong magluto? Hindi ka man lang marunong magluto ng simpleng western breakfast. Kung gayon paano mo sinigurado ang iyong trabaho dito? Hindi na nakayanan ng isa sa mga katulong. Hindi naman kasi kami ang bahala sa kusina. Sinabi ni Madam Ames na ang chef ay nakalip para sa ilang kadahilanan at hindi siya babalik hanggang tanghali. Nag-cross arms si Mia. Oh, si Madam Ames na pala ang nagpakawala sa kanya, ibig sabihin ba ay kailangan ng laktawan ni Mrs. Knowles ang almusal at maghihintay na lang ng tanghalian. Nagpalitan ng tingin ng dalawang katulong at ibinaba ang kanilang mga ulo. Kung hindi ka nasisiyahan sa ganitong kaayusan, maaari mong kausapin si Madam Ames. Desisyon niya pa rin iyon. Unti-unting tumaas ang galit ni Mia, at may sasabihin sana siya para pagsabihan sila ng siya ay. Putol ni Daisy, dapat marami tayong chef sa bahay, di ba? Lahat ba sila humingi ng leave? Naglakad si Mia papunta kay Daisy, nagrereklamo pa rin sa ngalan niya. Ma'am, nakikita mo ba ito? Ni hindi ka man lang nila ginagalang, di ba? Ikaw ang may bahay ng asyenda. Ano bang meron sa ugali na ito? Lumapit ang isa sa mga katulong. Ma'am, wala po talaga kaming alam dito. Inayos lahat ni Madam Ames. Sinabi niya na ikaw, karaniwan kang natutulog hanggang tanghali, kaya kahit na ang mga chef ay dumating sa tanghali, ito. Hindi makakaapekto sa iyo. Pinaikit ni Daisy ang kanyang mga mata. Talagang late na ako nagising simula nang mabuntis ako. Ngunit ang paggising ng mas maaga o huli ay hindi ang pangunahing. Focus dito. Bilang isang kasambahay, may awtoridad si Madam Ames na ayusin ang mga schedule ng trabaho ng mga empleyado sa kusina nang walang pahintulot. Ito ay talagang walang uliran. Siguro tama si Mia. Hindi man lang niya ako nirerespeto. Huminto siya sa harap ng katulong. Nasaan si Madam Ames? Sumagot ang alipin, si Madam Ames ay hindi pumapasok sa trabaho hanggang tanghali. Matapos marinig ito, galit na saway ni Mia, she's a housekeeper and actually gave herself such a privilege. Sinuswelduhan ba siya para pagsilbihan ang kanyang amo, o binabayaran ba siya para i-enjoy ang kanyang buhay sa isang marangyang manor? Kabanata 2538. Maingat na tumangala ang katulong kay Daisy. Paano kung tawagan ko si Madam Ames at hilingin sa kanya na pumunta ngayon? Napangisi si Daisy. Hindi na kailangan yan. I don't think I have the authority to order her around. Pagkatapos ng ganoong sarkastikong komento, mag-isang naglakad si Daisy papuntang kusina, ngunit agad siyang pinigilan ni Mia. Anong ginagawa mo? Magluluto ako ng sarili kong almusal. Paano ito? Hinayla siya ni Mia at pinaupo sa dining table. Kung wala ang chef, nasa iyo ako. Ako, si Mia Kitten, ay dating sapat na mapalad na nagtrabaho bilang part-time sous chef sa isang restaurant. Huwag kang mag-alala, kahit tagal ko nang hindi nagluluto, promise magiging masarap pa rin ito. Siya swaggered sa kusina at nagsimulang panggulo sa paligid ng ilang mga sangkap. Nag-aalala ang dalawang katulong na mas hindi niya ang kusina, ngunit dahil sa presensya ni Daisy, hindi sila nang ahas na magsalita. Nagkatinginan sila at dumating sa iisang solusyon. Ang isa pang katulong ay nagmamadaling pumunta sa bakuran, kinuha ang kanyang cellphone, at tinawagan si Madam Ames. Madam Ames, bumalik ka dali. Nagising na si Mrs. Knowles, at sobrang sama ng loob niya. Lahat tayo ay matatanggal sa trabaho kapag nalaman ito ni Mr. Knowles. Sa kabilang dulo ng tawag, natigilan si Madam Ames nang matanggap niya ang tawag mula sa katulong. Talagang nagising siya ng ganitong oras. Nagngangalit siya ng ngipin. Okay, babalik ako ngayon. Pagkababa ng telepono, naglakad siya papunta sa gilid ni Cecilia. Miss Taylor, kailangan kong bumalik ka agad. Ibinaba ni Cecilia ang tasa ng kape sa kanyang kamay.
Anong nagmamadali? Ikaw ang kasambahay na kinuha ng kanyang Royal Highness. Kaya ka ba niyang paalisan sa isang bagay na walang kabuluhan? Umiling si Madam Ames at nagbigay ng nakakalokong ngiti. Miss Taylor, hindi mo alam kung gaano siya kamahal ni Mr. Knowles. Maniniwala siya sa anumang sasabihin niya. Tiyak na tatanggalin ako ni Mr. Knowles kung sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa aking kapabayaan. Medyo walang awa ang tingin ni Cecilia. Pagmamahal, magtiwala ka sa akin. Nakukuha lang niya ang lahat ng pagmamahal dahil sa fites sa kanyang sinapupunan. Pagkasabi noon ay kumuha siya ng isang maliit na bote ng likido sa kanyang bag at iniabot kay Madam Ames. Ang huli ay nagulat sa loob, at ang kanyang instinct ay nagsabi sa kanya na ang likido sa bote ay tiyak na isang karumal-dumal na bagay. Miss Taylor, ano ka? Maghanap ng paraan para maidagdag ang gamot na ito sa pagkain ng iyong employer. Huwag kang mag-alala, hindi siya papatayin nito. Nanginginig na kinuha ni Madam Ames ang bote ng gamot, at nagsimulang tumulo ang mga butil ng malamig na pawis sa kanyang noo. Miss Taylor, gagawin ba talaga natin ito? Ang pagiging nunal sa manor ay lubhang nakakatakot, lalo na't kamakailan lamang ay nagpinta si Daisy ng target sa kanyang likod. Baka may napansin na siya. Kaya kung pipilitin ko ang kanyang pagkain sa sandaling ito. At huwag nating kalimutan na napakaraming mga surveillance camera sa manor. Mahuhuli ako. Bumangon si Cecilia, naglakad papunta kay Madam Ames, ipinatong ang kamay sa balikat niya, at lumapit sa tenga niya. Huwag mong kalimutan, alam ko ang ginawa mo. Kaya kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, dapat alam mo na mahuhuli at masentensyahan ka sa pagnanakaw ng mga sekreto ng maharlikang pamilyang iyon, di ba? Naninigas ang likod ni Madam Ames. Nanlamig siya sa kinatatayuan at hindi naglakas loob na gumalaw. Bago pa maglabas si Mr. Knowles ng ad para sa isang steward, ginamit na ni Miss Taylor ang sekretong ito para i-blackmail ako. Kailangan niya ng babaeng magtatrabaho para sa kanya at magtatago sa tabi ng prinsesa. Kung tatanggi akong tulungan siya ngayon, ang mga sikretong ninakaw ko habang nagtatrabaho bilang isang kasambahay sa ibang maharlikang pamilya ay isa publiko. Kapag dumating ang oras na iyon, hindi lang ako haharap sa bilangguan kundi sasaktan din ang lahat ng mga aristokrate na pinaghirapan ko. Mahuhulog ang buhay ko sa impyerno kapag nangyari iyon. Kinuyam ni Madam Ames ang bote sa kamay at kinagat ang lobby. Gagawin ko ang hinihiling. Isang nakakalokong ngiti ang ibinigay ni Cecilia. Mabuti, iyon ang gusto kong marinig. Huwag kang mag-alala, basta ako ang maging prinsesa, pakikitunguhan kita ng maayos. Nang bumalik si Madam Ames sa Blue Valley Manor, inilagay niya ang gamot sa kanyang bag habang milyon-milyong mga pag-iisip ang nag-flash sa kanyang isipan, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Pagpasok sa sala, nakita niya ang mga katulong na nagkukumpulan sa labas ng kusina. Nagulat siya nang marinig niya ang tunog ng pagprito sa kusina. Di ba tanghali papasok si chef? Gayunpaman, walang iba kundi si Mia ang nagluluto sa kusina. Maya-maya, lumabas si Mia sa kusina na may dalang almusal, na isang mangkok ng noodles. Kabanata 2539. Ang mangkok ng noodles ay mukhang napakasarap at napakabango. Isinasaalang-alang na si Daisy ay nagkakaroon ng mahinang gana sa panahon ng kanyang pagbubuntis, si Mia ay espesyal na naglagay ng 2 hiwa ng lemon sa noodles. Lumapit siya kay Daisy dala ang noodles. Ma'am, tingnan mo. Naamoy ni Daisy ang halimuyak ng mga sangkap na kabaligtaran ng lemon, kinuha ang tinidor, at hindi na makapaghintay na matikman ito. Binabawasan ng lemon ang katabaan ng sopas, at ang matamis at mabangong lasa nito ay nahalo ng husto sa mayaman at mabangong sabaw. Napukaw ang gana ni Daisy, at ang nilutong noodles ay mukhang al dente at hindi nasisira, na ginawang napaka-refresh ng hitsura at lasa ng ulam. Napasubo si Daisy habang tumabi si Mia at pinapanood siyang kumakain. Paano na? Masarap ba sa iyo? Tumango si Daisy at nag-thumbs up sa kanya. Ito ay mahusay. Wala akong nararamdamang sakit ngayon. Paano mo nagawa? Maging ang mga katulong ay hindi makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, ang mga chef na kinuha ni Knowles ay mga head chef na minsan ay nagtrabaho sa mga hotel. Gayunpaman, si Daisy ay nagkakaroon ng mahinang gana dahil sa kanyang pagbubuntis, kaya kahit gaano kasarap ang pagkain, palagi siyang nagsusuka pagkatapos kumain lamang ng ilang subo. Pero inubos niya talaga ang buong bowl ng noodles na niluto ni Mia, at hindi man lang niya hinayaang maubos ang sabaw. Nakangiting sagot ni Mia,
napagtanto ko na mahilig kang kumain ng maaasim na pagkain, kaya iniisip ko kung magdagdag ng ilang hiwa ng lemon sa iyong pagkain ay makakapagpabuti ng iyong gana, ngunit ako ay natutuwa na nagustuhan mo ito. Tinitigan siya ni Daisy. Mukhang may mata si Freya sa isang magaling na empleyado. Ang babaeng ito ay hindi lang matalino kundi napaka-observative din. Madam Ames, bumalik ka na. Noon lang napansin ng isa sa mga katulong na nakatayo sa likuran nila si Madam Ames. Bumalik sa katinoan si Madam Ames at naglakad papunta sa gilid ni Daisy. I'm very sorry, ma'am. Napabayan ko na ang tungkulin ko sa pagkakataong ito. Bago pa makapagsalita si Daisy ay tumugon na si Mia sa kanyang paghingi ng tawad. Oh wow, alam naman talaga ng housekeeper na napabayan niya ang kanyang tungkulin. Akala ko sinasadya mong bigyan ng day off ang mga crew ng kusina para magutom ang amo mo. Sinadya niyang idiin ang ikalawang kalahati ng pangungusap. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Madam Ames, ngunit hindi ito masyadong halata para matuklasan ito ng ibang naruroon. You have my word na hindi na ito mauulit. Dahan-daang bumangon si Daisy. Dahil nandito ka na, hindi na ang kitchen crew ang bahala sa mga pagkain ko. Ngayon na, nagulat si Madam Ames. Napatingin tuloy si Daisy sa direksyon ni Mia. Ikaw na ang bahala sa mga pagkain ko, at para dyan, dodoblehin ko ang sahod mo. Nang marinig ni Mia na madodoble ang kanyang sahod, nagliwanag ang kanyang mga mata. Tuwang-tuwa siya, ngunit sa pareho oras, hindi niya dapat pabayaan ang kanyang amo. Huwag kang mag-alala, pwede mong ipaubaya sa akin. Tumalikod na si Daisy at umakyat sa taas. Sinimulan ni Mia na linisin ang mangkok at mga kagamitang pilak at pumunta sa kusina, sumipol ng isang himig. Sinabihan ni Madam Ames ang mga katulong na bumalik sa kani-kanilang gawain. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang trabaho habang nakatitig sa taong gumagalaw sa kusina. Dahil ikaw ang nagsimula nito, huwag mo akong sisihin sa kung ano ang mangyayari sa iyo. Sa Ionestek, tumingin si Hidean sa labas ng opisina sa pamamagitan ng mga blind, pagkatapos ay naglakad papunta sa desk ni Knowles at umupo. Bro, wala nang ginawa ang asong iyon mula nang pumunta siya rito para magtrabaho sa kumpanya. Ang tanging dalawang bagay na ginawa niya sa buong oras na ito ay ang pag-inom ng kape ng kumpanya at pag-upo sa kanyang mesa na parang estatwa na para bang isa siyang diyosa, naghihintay ng iba na pumunta sa kanyang dambana upang sambahin siya. Hindi ko talaga siya matiis. Matapos makapasok si Cecilia sa kumpanya, ang ginawa niya ay muling italaga ang lahat ng mga gawain na ipinagkatiwala sa kanya sa iba. Siya ay kumilos na para siyang isang reyna at ang iba ay narito lamang upang pagsilbihan siya. Binaliktad ni Knowles ang mga dokumento nang hindi man lang iniangat ang kanyang tingin. Kung ikaw ang anak ng mga Taylor, maaari mong hilingin sa iba na gawin din ang lahat para sa iyo. Pinilit ni Hidean ang kanyang dila. I don't think I have done enough good to deserve her. Isa lang siya sa mga spoiled na anak ng isang aristokrate, di ba? Sooner or later, kailangan pa rin niyang magpakasal sa isang random na aristokrate, hindi ba? Nagtaas ng tingin si Knowles. So, may balak ka bang pakasalan siya? Bro, hindi nakakatuwa. Hindi ko kakayanin ang ganyang bastos na babae. Okay, let's get down to business. Ibinaba ni Knowles ang mga dokumento at samandal sa upuan. Sinundan mo siya ngayon. May nakilala ba siya? Samandal si Hidean at Ma'am Ulong, mukhang lumabas siya para makipagkita sa isang babae na mga 30 taong gulang na, ngunit hindi ko nakita ng malinaw ang kanyang mukha. Nagbabantay sa labas ng private room ang mga bodyguard ng asong iyon, kaya kahit nagkunwari akong waiter na gustong ihatid sa kanila ang kanilang pagkain, hindi ako pinayagang dalhin ito. Kaya napatingin na lang ako sa kwarto sa pamamagitan ng pinto at nakita ko, isang babae. Kabanata 2540. Pinaikit ni Knowles ang kanyang mga mata na parang may mga ideyang nag-flash sa kanyang isipan. May nakilala siyang babae. Hinimas ni Hidean ang kanyang baba. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan ng dalawang babaeng iyon, ngunit ang kanilang mga aksyon ay mukhang mahiwaga, kaya tiyak na hindi ito magandang bagay. May kumatok sa pinto kaya tumayo si Hidean at binuksan ito. Si Cecilia iyon. Hindi pinansin ni Cecilia si Hidean at pumasok na may dalang ilang mga dokumento. Kamahalan. Ibinigay niya kay Knowles ang mga dokumento, ngunit hindi niya ito kinuha sa kanya. Ilagay mo lang sila sa desk at iwan mo na kami. Ngumiti si Cecilia, tumabi, at lumapit kay Knowles gamit ang pangitaas na katawan. Your Highness, dapat ba ay napaka-unfeeling mo sa akin? Inaamin ko na hindi ko dapat ginamit ang tatay ko para pigilan ka.
Ako ang may kasalanan, at humihingi ako ng tawad. Kinilig naman si Hidean na nakatayo sa may pintuan. Ang babaeng ito ay nagbibigay sa akin ng goosebumps kapag siya ay nagsasalita ng napaka-coquettishly. Inangat ni Knowles ang kanyang walang pakialam na tingin at hindi nag-react sa anumang ginawa niya. Ikinawit ni Cecilia ang kanyang kurbata gamit ang kanyang mahabang daliri. Your Highness, alam mo ba na kung gaano ka walang pakialam sa akin, mas magiging possessive ako. Tiyak na makukuha ko ang puso mo. Oo nga pala, iniisip ko kung gusto mong magkaroon ng private session kasama ang. Nagtataka ako kung ano ang iisipin ni Lord Taylor kung ipapadala ko ang video na ito sa kanya. Ibinaling ni Knowles ang kanyang computer monitor patungo sa kanya, at ipinakita nito kay Cecilia na ang kanyang ginagawa ay nakuna ng isang surveillance camera. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Cecilia, at sa kanya napansin na may camera sa mesa ni Knowles at natigilan sandali. Nagustuhan ko ang tie na ito. Hinubad ni Knowles ang kanyang kurbata at itinapon sa basurahan. Nakakalungkot na may ibang humipon nito, at ayaw kong marumi ang aking kasuotan. Sa pagharap sa kanyang kahihiyan, umayos si Cecilia at pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Kamahalan, sigurado ka bang gusto mong gawin ito sa akin? Ang ugali ko ay nakasalalay lamang sa iyong mga aksyon. Alam ng buong bansa na may asawa ako, at talagang may lakas ng loob ang mga Taylor na ipadala ka rito para akitin ako. Ito ay lumiliko na ito ay kung paano ginagawa ng mga Taylor ang mga bagay. Miss Taylor, ito na kaya ang ladylike character na kilala mo. Ang gagawin mo lang ay akitin ang isang lalaki na lokohin ang kanyang asawa. Sorry, pero parang hindi ko kakayanin ang isang tulad mo. Naikuyom ni Cecilia ang mga kamay na nakasabit sa kanyang tagiliran. Hindi ka kasal. Ang kawalan ng seremonya ng kasal ay hindi nangangahulugan na siya at ako ay hindi legal na mag-asawa. Kung ipipilit ng mga Taylor na makialam sa mga gawain ng pamilya ko, ayos lang sa akin. Tumayo si Knowles at lumapit sa kanya, nagbigay ng malademonyong ngisi. Ngunit huwag mong hayaang makita kitang gumagawa ng anumang bagay na hindi ka nais-nais sa mga Taylor. Kung hindi, wala akong pakialam na gawing isa pang Donald Matthews. Nagulat si Cecilia, tinatakot mo ba kami? Mabagsik at determinado ang ekspresyon ni Knowles. Kung sa tingin mo ito ay isang banta, kung gayon ito ay isang banta. Ngumisi si Cecilia at sinabing may mapangahas na ugali, sa tingin mo, posible ba iyon? Ang iyong ina ay katatapos pa lamang sa trono bilang bagong reyna, at kailangan pa rin niya ang suporta ng mga Taylor sa gabinete. Kahit na ang yumaong hari ay kailangang magpakita ng paggalang sa aking lolo. Pero ikaw, Og, hinawakan siya ni Knowles sa leeg at sinakal malamang, naubos na ang pasensya niya. Nakita ni Hidean ang eksenang ito at nagmamadaling pumasok, bro. Namula ang mukha ni Cecilia sa pagkakasakal at malapit na siyang masuffocate. Wala siyang makitang anumang emosyon sa mga mata ni Knowles, na tila kalmado na parang isang bangin na parang maaari nilang lumunin ng anumang bagay. Si Lord Taylor ay napakatalino na tao, pero hindi ko talaga akalain na nanganak siya ng isang tanga na katulad mo. Baka masyadong mataas ang tingin ko sa'yo. Tinulak niya siya palayo. Naka-high heels si Cecilia kaya nawalan siya ng balanse at napaupo sa sahig dahil sa kahihiyan. Naakit ng kaguluhan ang mga tauhan sa labas, ngunit walang nang ahas na magsalita. Napatingin si Knowles sa humihingal na babae sa sahig. Dahil hindi mo sineseryoso ang sinabi ko noong nakaraan, we'll wait and see. Hidean. Humakbang si Hidean. Oo. Inayos ni Knowles ang kanyang suit. Ilabas mo ang babaeng ito. Kung ang mga Taylor ay pumunta dito at lumikha ng isang eksena, sabihin sa kanila na pumunta sa akin ng direkta.